But she was, True. this is her shining moment. This is the good thing about this Vice President. Moral force talaga si Inday, no? Dito mo makita, talaga siya, parang pag pinapanood ko siya, si 32 million, kinakaya-kaya ni 120,000 na si Benny Abanting walang kwenta. Ilan ba boboto sa'yo? Diba, nasasabihin mo, representante kayo ng Pilipino, hindi kayo representante ng tao. Representante kayo ni Tambaluslos. Hindi kayo representante ng tao. Representante kayo ni Tambaluslos. Okay? Pero yung na Vice President na yan ang representante ng Pilipino. Yan, magsalita siya para sa amin. May mga ano pa, may mga aakyat pa ba na mga... Madami pa. Ito na, daming nakapila. Ayan si Raichi Manayan. Hello, hello. Audible po. Hello po. Hello, hello. Maraming salamat sa paghihintay sa mahabang pila sa backstage. Ay, narinig niyo po ako? Oo, pero meron kang feedback. Saglit lang po. Saglit lang po. Okay na po ba? Go. Ako yung si White Lotus. Kasi hindi ako makapasok sa White Lotus. Ikaw pala si White Lotus. I just wanna commend, VP Sara. Kasi while watching the live, kanina po sa live niyo, parang, ang scenario na nakikita ko is like, di ba pa si VP Sara, she has a Jewish blood? Oo. Kasi German Zimmerman, di ba? Sabi ko, see, like Israel, na lahat ng countries na, di ba, Israel surrounded by Arab countries na kalaban nila. Sabi ko, parang binobomba kami dito, tapos sa yung Iron Dome na sumasalo, tapos bumabagsak sa ere, hindi sa tinatamaan. Ganun po yung napipicture out ko kanina. So, parang, ang gusto ko lang pong sabihin, parang it simply shows na you don't mess up with a lady with a Jewish blood and then Mindanaoan blood na parang pinagsama mo yung sobrang tapang, yung ganun po kasi I've been living here for 15 years. So, Survivor. Yeah, survivor sila. They're fighter. They will gonna stood their ground. They will not gonna back off. Talagang pagsugod-sugod. But ganun po sila eh. Parang ganun po kasi yung attitude ng mga Jewish. Na if they know they are right, they will stand. Parang ganun na it doesn't matter who you are. Parang ganun. Na ganun po sila katibay. So, yun. Yun lang po gusto ko sabihin. Kinomen ko po kanina sa sa live nyo. Sabi ko, iba to talagang Hudyo na may na Muslim na alam mo yung pinagsama talaga na siguro kung di ba diamond is the hardest stone. Mas matibay doon. Yung ganun siya kanina. Yung kanina abang while watching it, yung sinagot niya yung sabay po kami ni Miss Tas na pumapalakpak. Kasi sabi ko, wow, sabi ko, iba to. I wish I can be this, kind of woman, si VP Sara. So, yun lang po gusto kong sabihin and maraming salamat po sa binigay niyo na time sa akin. Thank you po. Lagi po akong nakikinig. But 3 nights na po akong puyat. Kapakinig. Thank you po. Bye-bye. Alam niyo yung video na yung nagsasalit, yung interview niya sa RTVM, yung ambush interview ni BBM na wala namang dalang armas yung mga pulis doon. Pucha, dami nang gumawa. Sobrang kumakalat na ng bonggang-bongga. I mean, if you're still supporting BBM right now, it sucks to be you. It sucks to be you. Well, if you're still supporting BBM right now, you're high. You're high too. Totoo. Ganun! Bangag na bangag talaga siya doon sa statement niya. Diyos me. Hi, JL. Hi, Miss Sass, Miss Joey. Can you hear me? Yes, very clear. Gusto ko lang i-share yung kanina. I commend VP dun sa nangyari. Medyo pinakabahan. Anyway, ayun. Yun nga, kasi starting nung nag-rift ang Duterte and Marcos, napansin ko na yung Congress talagang masyadong nag-gang up on every resource person na ini-invite nila.
So every time na may hearing, since a year ago ba, parang naipon yung FU ko sa kanila, yung middle finger ko, yung galit. So, kanina, she made that middle finger for me. That's what I felt. Parang, eto kayo. So, ayun. Sana nakikinig si Inday, no, na ang daming na happy. Yeah. Certainly. Kasi, wala, naratel silang lahat eh. Including yung chair, parang sinisilihan yung puwet niya. Oo. Actually, yung live kanina, mas madami pa yung, sa bagay kasi Facebook yata yun. Yeah, baka mas mataas yung viewership nila sa YouTube, yung sa HOR hearing. Ayun. Pero nakakaloka kasi ang daming nanonood kanina nung hearing talaga. Oo nga. Yun, yung tawag dito yung... Nandito si Doc Lorraine? Hi, Doc! Teka, message ko si Doc. Baka gising pa siya. Teka. Sige, go. Salita ka lang. Okay, so yun. Ano ba? Yun, yung inuna nga yung mga makabayang blocks. Tapos nung nadarag, as in talagang basag, medyo pumurol yung mga pangil ng mga next congressmen. Yung mga matatapang ng mga previous hearing, medyo controlled ang ano nila. Kahit si Kong Dan Fernandez, hindi mo alam kung ano ba yung parang tamed yung tira pa rin niya. Si Dan Fernandez, napaka-passive. Ang plastic nung niya, ang plastic nung dirada niya na, parang pinagtatanggol kunwari si... Ayun, parang... pero... Parang alam mo yun, yung may pressure siya na kailangan niyang tumira, pero parang ayaw niya mag-overboard. Kasi baka mamaya ito yung susunod nating presidente. Napaplastikan kasi ako talaga kay napaplastikan ako kay Dan Fernando, yung parang hindi mo ang kadiri kasi sa kanya, hindi naman clear yung intentions niya, alam mo yon. Hindi clear yung intentions ni Dan Fernando, na parang saan ba talaga tong ginagawa mo? Yung ganon. Tapos, yung papakita niya na marami siyang alam, but he's not really clear on his intention as to what he really wants to do. Ganon. Nasishadyhan ako sa kanya, sa totoo lang, kay Dan Fernando. I really can't trust the guy. Siguro, yun, trapo. Traditional politician. Ayun, trapong-trapo, yeah. Trapong-trapo yung vibes ni Daniel Fernando. Hindi ko talaga siya feel. Kahit yung may time na merong ibang mga nagkakagusto sa kanya kasi parang, dami raw niyang alam, ganun pa. Hindi ko feel si Dan Fernando. Dan Fernando. Fernandez, yeah. Ayun. Anyway, ayan. So, yun. Meron ka pa gustong i-share? Siguro yun lang. Comment ko rin si Bistas kasi isa siya sa mga naunang namulat. Kasi, of course, isa rin ako sa nabudol. Si Bistas, parang nauna yan tapos medyo hindi ko na siya, pinapalo ko na siya nung Duterte pa. Pero nung nag-BBM kami nga, dahil wala namin, yun pa pala, kaya ako binoto dahil ayaw nating mabalik yung oligarchs and elitista sa power kasi pag nandyan yung mga yan, puro sila lang Hindi mo mararamdaman yung progress. Pero yun nga, binoto namin, tapos si Sas nakikita ko na nagpo-post ng against. Sabi ko, ano ba nangyari rito? Tapos medyo hindi ko na siya pinalo. Yung pala, tama pala talaga. Doon kami nag-post. So, yung isa kong tito na lagi kong kadibating, well, dalawa kami kasing bumoto. Duterte kami noon, tapos nag-BBM Sara kami. Yung the hope nga na hindi mababalik yung mga oligarchs at saka mga elitista na sa power kasi nga ramdam mo pagka sila ang kumuha ng pera ng bayan,
Lahat ng bilihin, mararamdaman mo. So, ayun, ngayon, medyo mahirap lang siya kasi medyo loyalista. Pero medyo na, ang tawag dito, naihikayat ko na paunti-unti. Medyo sabi naman niya, Sara yung iboboto ko sa susunod. Pero medyo may pagka-BBM pa siya. Konting inubong pa siguro na. Naman. Ay, Doc Lorraine. Pakitin si Lorraine. Lorraine, bibigyan ka namin ng link, umakyat ka. Ayan, nandyan sa comment section. I-click mo yan. Doc Lorraine, sinend ko po sa ano mo. May message ko po sa inyo, yung link. Well, ang ano naman yan, no? Ang sabi ko nga kay Joey, sila rin naman sila Joey, sina Mami Laika. Hindi rin ako maintindihan ng lubos-lubusan ng panahon na yun. And ang sabi ko naman sa kanila, ako po kasi ay naniniwala po kasi sa time. Just give things time. Time will reveal. Yan. Time will reveal. Kaya ang imamaster niyo sa buhay ninyo is time. Okay? You have to understand time in all its aspect. Unahin niyo sa Ecclesiastes, di ba? Favorite yan ni PRRD, may recording pa ako niyan. Na-realize ko yung mga matatalino talagang sila yung nauunang nakakakita. Kagaya nung kay President Digong, bago pa lang mag-eleksyon, alam niya na. No, di ba alam niya. So, everything is time is fundamental. We are children of time. If there's no time. Pero good thing ngayon, tawag dito, alam na namin. And ayun nga yung asawa ko, tinatanong ko. Same kami nung unang umakyat kanina na nung una wala akong pake sa politics. Pero pag naka-experience ka ng Duterte presidency, nakikita mo kasi talaga yung pagbabago. You will not you will not want to accept anything less. Yeah, especially nung panahon ng lockdown. Tapos middle ang tawag dito, modest earner naman ako noon. Tapos na-lockdown kami sa Boracay. Doon ko first time na experience na sagot ng government pauwi ng Manila. Pagdating mo pa ng Manila, kahit na hindi ka sobrang hirap, merong ayuda sa lahat. First time ma-experience mo, parang nationwide yung ayuda. Ngayon, ang ayuda, kung sino na lang yung gusto nilang kuning boto or magpalapad ng papel. Actually, yung ayuda ngayon is the fastest way to download money from government coffers. Yeah, pero yun, legalize na siya. Corruption. Legalize vote buying, corruption, ayan. Ano kasi yun yung ayuda, lalo na yung mga pinapakita nila, those are only for documentation purposes. Pero yung talagang yung presyo talaga ng yung ayuda talaga mamimigay nila, may cut na yun. Lahat ng ayuda may cut na. Kahit yan sa pandemic na yan. Trust me, may nagka-cut dyan, no? Ganito lang kasimple yan. Noong time ni PRRD, ang daming mga tuwang-tuwa na naka-receive ng ayuda, pinopost yung pera mismo na na-receive nila and whatnot. Sinabi ni PRRD, marireceive mo 10,000 at ang nakakarating 10,000. Oo. So ngayon, nung panahon ni Tambayuda, ang ayuda, i-announce nila, punta tayo ng Zamboanga, Cagayan de Oro, or whatever, magpapamigay tayo ng 10,000 pesos, ineme, ganyan. Meron ba kayong nakita na naka-receive ng 10,000, na proud na naka-receive sila ng 10,000? Wala. Kasi ngayon, ang ayudahan, pag naka-receive ka ng 10,000, malamang hindi ka qualified. Pag naka-receive ka naman at qualified ka, malamang hindi 10,000 ang na-receive mo. Yan 10,000 yung pinamigay sa mga hindi naman kailangan ng 10,000 pesos sa buhay nila. Mga kamag-anak nila, mga ano nila, ganyan. Yeah. Pero yun nga. Hindi nag-post. Hindi sila makapag-post. Hindi sila magiging proud. Yeah, yun nga. Doon din ako nagulat kasi hindi naman ako walang-wala.
Pero umabot sa amin, sa neighborhood namin. Parang lahat nagkaroon. Basta, Nagka-one time ayuda kasi nun yung mga yung mga lahat. Nagka-one time ayuda lahat. Kaya nga sabi ko, parang hindi pa ako naka-experience ng ganito na yung government talaga nagpe-care. Umabot sa hindi naman mahirap. So, pero naman, hindi ko naman siya masyadong kailangan. Medyo, yung iba, binigay ko na lang din sa iba. So, pero yun nga, sabi ko lang, doon ako nagkaroon ng care kasi parang may presidente na nag-care. Tapos, yun, salamat kay Tas. Nauna siyang nakakita. Pero sumunod na kami. Ayan. Anyway, JL, punta na tayo sa pagbigyan na natin yung mga nakapila dito kasi meron pang mga nakapila. Ayan. Alright, salamat Miss Joey, Miss. Okay, thank you JL. Ayan, kanina pa to ang haba ng pilang pinila nito ni Architect J Vlog. Hello, Architect J. Hello, Ma'am Joey. Tama ba, Architect? Yes po, Architect po. Oo, ayan. Taga Davao po. Kita mo na mga Dutertista, iba-ibang from all walks of life, no? At hiyang sabihin ng profession, kung hindi nagpapakita ng mukha, di ba? Merong mga maiaambag from different perspectives. May tagakain ng lansones. Yes. Okay, hit it. Ma'am Joey, ako po yung nag-chat sa'yo nung nakaraan. Thank you, okay. Ang daming yung nag-chat. Ano, babe? Ano sabi mo sa chat? Sabi mo sa akin, mag-coffee, tayo lahat. Nung nag-ano na yung... Ay, oo nga. Nung weekend, nag-rally, di ba? Pero nandito pa po kayo? Dapat weekend. Nandito pa po kayo? Hanggang Saturday. Saturday, pwede pa, pwede. Pwede pa. Pasyal ko sana kayo doon sa Davao eh. Ikot-ikot lang. I-chat na lang natin. Ako. Sige po. Magko-comment lang ako yung agree ako doon sa sinabi ni Ma'am Sas na yung may season lahat ng bagay. Kaya ang masasabi ko lang, etong panahon na to, wag na tayong parang stop na tayo doon sa nabudol. Talagang may reason bakit nangyari tong lahat na naging Pangulo si President Marcos, tapos eto kay Sara, parang nare-reveal lahat ng mga, parang nabubukod na natin lahat yung mga masama. Decolor sa puti. Opo. Parang ang maganda kasi dito, can you imagine kung ang anti-Marcos pa rin ngayon dilaw? Tapos sila ngayon yung magbebenga-benga kay BBM. So babalik ulit tayo sa dilaw. At least ngayon naiba na ang bumibenga sa isang Marcos at hindi ito mga elitista. Opo. Yun. Talagang yun ang tapos ayun nga yung pagiging Dutertista natin ngayon, yun ang magiging yung DDS tapos na yun. Tapos na panahon ni Tatay Digong parang panahon na ngayon yung ni BP Inday. Kasi ako, Ma'am Joey, talagang BP Sara talaga ako from the start. Kasi yung kumukumpas si Sara na ganyan, kanina sa Senate hearing, yung kumukumpas si Sara na ganyan, nakita ko kasi yun nung ganyan din siya kumumpas nung sinuntok niya yung sheriff. Bago niya sinuntok yung sheriff, nandun kasi ako nung panahon na yun Kasi nung panahon na yun, nagtatrabaho ako dito sa Davao. Nung bumabagyo, doon yung daanan namin papunta doon sa yung dinimolish na mga bahay. Doon sa Davao, dito sa Davao, sa may Boulevard, ganun. Tapos, ganyan talaga si Ma'am Sara kumukumpas kasi nung wala pa si Inday Sara noon, magulong yung mga tao. Magulo. Lahat ng mga tao magulo, pati yung mga naga-demolish, magulo sila. Pero nung dumating si Sara, alam mo yung mga mukhang
barumbado na mukhang mga taong mga barumbado, mga ganyan. Nung dumating si Sara, umupo lahat ng mga tao doon. Tapos yung mga tao na dinimolish, nagpalakpakan lahat. Yung nakita ko uli yun ngayon nung kumukumpas si Sara, yung gumagano siya. Si Doc Loreno. Kasi kasi nung nagkita sila ni Abante sa yung SMNI gigil na gigil si Abante kay Doc Loreno. Oo nga. Gigil na gigil si Abante kay Doc Loreno. Grabe, as in yung parang talagang gustong-gusto niyang terisin si Doc Loreno. Ayun. Sana raw Mr. Abante, ayan. Sana raw na heart attack. Alam mo yun si Doc Lorraine, mas masakit sa kanya yung nabudol siya kasi anti-Marcos talaga yun. Oo. Oo, kamagagalit ko yung nakwento. Well, nakwento ko na naman to in public sa hindi natawa na lang si Doc Lorraine nung kinakwento ko. Legend kasi yan si Doc Lorraine. Sa mga legend talaga yan. Kasi si Doc Lorraine, ang ginawa niyan, pumunta yan sa restaurant. Nakita niya sa restaurant. Sabi niya, nandun si Imelda kasi Amy. Kasi Marcos, should be ashamed of yourselves. Mga magnanakaw! Pulo! Hardcore. Hardcore talaga yan. Ako naman kasi hindi naman kasi ako anti-Marcos, no? Kasi wala naman kasi anti-Marcos sa pamilya namin. Kasi yung nanay ko noon, medyo may pagka-Marcos siya. Lumalaki ako noon ako mabuti pa ng panahon ni Marcos, walang mga magnanakaw dito. Napakapag ganyan. Kaya wala akong bad memories ng Marcos. Also sa libro, pero yung immediate mo kasi na family member, yun talaga yung tatatak sa utak mo. Pero talaga si Doc, kaya kung ako, ay naku, nabudol ako. Ganun. Pag ako ay naku, nabudol ako. Pag kay Lorraine, putang ina, nabudol ako! Ganyan. yung emotion, talagang kailangan mong i-times 1 million. Diba? Doc Lorraine, correct me if I'm wrong, no? Kasi talaga nun parang hindi talaga siya sold. Tsaka sinasabi naman niya yun dati sa social media na hindi siya sold kay BBM. Then came the SMNI debate. The SMNI Tapos nagsalita si Bongbong doon tungkol sa insurgency. Na yung unang sagot pa ni BBM noon, kahit kami noon sa TikTok, pinapanood kasi namin ng live yun sa TikTok, nagkaroon din kami ng mini heart attack doon sa answer ni Bongbong. Kasi sabi gano'n ni Bongbong na we should pursue parang peace talks, ganyan. We should pursue peace talks, kineme, ganyan. Sabi ko, putang anong peace talks pinagsasabi nito, ganyan. Tapos nag-break yung SMNI. Tapos sabi ko, ay, nako Bongbong, this is make or break, ganyan. Talagang, sabi ko, sabi, ang usapan niya namin sa TikTok, parang, nandun sila Doc Lorraine, nandun yung mga super may mga anti-insurgency talaga na advocacy, nanonood dun sa SMNI, na yon. And then, bumalik yung during the break, nag-uusap-usap talaga kami na, pero ay, make or break sa akin to, pagka sinabi nito na ipupursue niya yung peace talks with NPA, make or break talaga to, ganyan. And then bumalik yung natapos yung commercial, bumalik. And then Bongbong Marcos said na hindi yung peace talks, parang kinlarify niya na yung peace talks na tinutukoy niya doon is yung localized peace talk. Hindi yung national level na peace talks, ganyan. Which is something that it's currently done by NTF-ELCA, kineme, ganyan, itutuloy natin. May mga ganun siyang kinembot. And then I remember, finlash yung camera kay Doc Lorraine. Tapos yung parang ngumingiti-ngiti siyang gano'n, yung parang, okay, so nakahinga ka na ba ng maluwag na na hindi peace talks na national level peace talks yung pinag-uusapan. Yung pala, budol din. Ang galing ng ito kasing yung kayo rin. Ayaw talaga niya yan. Actually, truth be told, sabi ko nga sa SMNI na, di ba may statements si Inday na nag-sorry siya sa KOJC na siya yung nagkumbinse. Ako talaga, I know na iba yung gusto ng KOJC.
i-support. Hindi sila ganun ka-solve kay BBM. Iba yung gusto nila i-support ng KOJC. So si Inday talaga yung nakiusap sa KOJC na si Inday. Ang KOJC kasi do or die yan sa mga Duterte. Ano talaga yan? Solid sila on base support sila. Base support sila ng mga Duterte. Oo. Ngayon, kasi naman iba naman kasi talagang pinagsamahan ng KOJC sa ng mga Duterte, no? Lalo na dun sa anti-insurgency. Malalim yan. Siguro someday we might be able to watch a movie, no, about it, yeah. Duterte Epic, no? Siguro yung Duterte Epic 3 ano yan siguro. 3 installments. Duterte 1, Duterte 2, Duterte 3. Anyway, ayun na nga. Yes. Ano na lang, magsha-shoutout na lang ako kung pwede. Go, sige. Shoutout ko si Mamaya at saka si Mamaya at saka si tropang Dabawen niya, si Ma'am Janice. Kasi gusto naming makapagkape with Ma'am Joey, kaya lang hindi kami nakita dahil sa nangyari nga. Sige, mag-message tayo sa natin yan. Nag-iipon pala ako ng t-shirt kasi sabi ko, pag pupunta si Ma'am Joey dito, palalagyan ko ng yung hindi mo pera yan. Ngayon Dutertista na pala, pwedeng nag-iipon kasi ako ng pa rin t-shirt. naman, meron pa rin tayo nung hindi mo pera yan. Meron ring Dutertista. Kasi mamimigay din ako kasi mahilig din ako mag-print ng mga t-shirt. Pero yung mga anime. Kaya, yun. Pa-shoutout na lang kasi gusto nila i-shoutout. Pa-shoutout kay Tropang Dabawen niya. Hello. Kay Ma'am Myra. Magkaiba ba yun? Si Ma'am Myra. Maya. Ay, Maya Opo, pala. Ma'am Maya. And Tropang Dabawen niya. And Tropang Dabawen niya. Tropang Dabawen. Yes. Sige, magkape tayo this week. Ayan, bago ako umuwi. Ayan. Thank you, Ma'am Joey. Thank you, Ma'am Cass. Very welcome. Ayan, maraming salamat. Ayun. Bye-bye. Okay. Ayun. Ano nga yung sinasabi mo, Sas? Sorry naman. Maganda iyan. Pa-print kayo ng t-shirt na hindi mo pera yan, sabi ni Richie J. Naku po, magda2,000 na po yung t-shirt na naipamigay namin. Nakapagpa-print na po kami. Ano ba? Hindi mo pera yan. MOOE. Tapos, basta pakita nyo na lang yung shirt. Tapos, merong QR code. Ayun tayo, QR code. Babies na tayo. Anyway, so ayun na nga ang ating mga kaganapan, no? Na binuhay ni Sara Duterte ang mga natutulog nating kalamnan. Good dressing, go. Good dressing, hello. Ay, nakatulog na yata si good dressing. Ayan. Hello, good dressing. Grabe mo kung may mag-break na yung pinakamahabang live namin ni Kuyang EB. Akala ko pinakamahabang live namin yung 8 hours, yung Voice of the People. Voice of the People 1. Ayun, so parang na-break na yata natin yung record kasi 9 hours na tayong live. Pocha. Ayan. Hello, good dressing. Hello, good dressing to everyone. Yun lang. I named this good dressing done from Nani because that's exactly what Sarah did earlier. Yun, yung na-expose niya yung mga hypocrisy ng Congress and also she was able to lead the Congress and expose yung lapses nila. So yeah, it's a very well played for VP. But I think some of the comments that she made to answer were the one that's persistent earlier. Yung even though may pwede naman niyang i-answer yung hiling ni sino nga yun? Igarin.
She can answer that, but she chose to stick with her answer. And I believe that it's a way of not letting her be lured into a trap. Kasi that's what exactly I observed during that hearing. She was being like positioned that the congressman can eventually trap her about it. And there are some observation I can see here sa hearing. First is kay Kimbo, na-expose niya na hindi marunong mag-preside ng meeting. Yeah, and also second is that di makamove on sa confidential funds noong 2022 si Manuel. And yeah, na-expose din parang... Speaking of Manuel, ako feeling ko sa totoo lang, parang lugi talaga kung sino man yung pumili kay Manuel para maging representative ng Kabataan Party List. Lugi kayo. Yeah. Lugi kayo sa uri ng serbisyong binibigay ni Manuel bilang, kasi syempre siya yung tatanggap ng sweldo bilang representative, di ba? Nominee lang naman yan si Manuel ng Kabataan Party List eh. Di ba? I mean, yan na yung best ninyo na... Actually, may isang best sila before, yung babae, sino nga yun? Si Sara Ilago. Oh, matalino rin. Siya, di ba? Pero, yun na. Left-handed. So, pero if I observe her, she's good. But she was able to to navigate the para mapuro yung human rights violation, pero she failed. Di niya kaya si BRRD. Then actually third one is Castro, kapal ng mukha niya mag-utos ng COA. And I think exposed dito yung violation ng independence ng Commission on Audit. I'm not quite sure if na-discuss about it earlier, but I would like to reiterate this one. And also Brosas, yung parang pinipilit niya si VP na magbigay ng yung case, pero yun na-expose na parang tanga naman ito. Hindi naman to hindi ako Supreme Court, doon ka maging Pero actually yung ginagawa nila kay Inday tungkol dyan sa confidential fund, grabe talaga yung panggugurgur sa kanya dyan. It has become so patently cruel na yung confidential spending ng Vice President ni-request ng House of Representatives and the COA would actually release it to them while these cases are actually being heard and being currently audited by COA and the Supreme Court. I mean, why is that even allowed? Ang laking question nun na, sobrang nakakaloka yun. Kasi actually, Inday Sara mentioned nga na parang, ba't kayo may copy niyan? Dapat wala kayong copy niyan kasi nag-undergo pa ng Exactly. Nag-undergo pa ng, hindi pa tapos yung audit. Diba? Ito pa yung nakita kong isang angle, Miss Joey, no, if I'm allowed to. I think gusto nilang parang i-welcome ni Sara or mag-entertain ng mga question about confidential funds. I think it will set the precedent for the next hearing and future hearings as well about confidential funds. Parang ina-allow na natin na yung confidential funds, even though confidential in nature, parang hindi na siya, nawawala na yung nature na confidentiality. It may expose national threat to our national security. And if nagbite doon si Sara, para ma-expose talaga si Sara as parang ang tingin ko parang di si Sara nagbite doon para in the future hearings sa mga agencies ng government, they will be, or Sara will be the model and not to entertain questions about confidential funds. Yun lang. Don't let to summarize, don't let them trap you. Thank you. Tama. Ayun. Well, anyway, ayun na nga. So, nakakaloka dahil yung sinasabi nila na yung sinasabi yung kay Luistro, na ano siya doon ni Inday na boom siya, kalakalak siya doon ni Inday. Oo. Nakakaloka, di ba sabi ni Inday,
baka parang narinig tayo ni Sarah, no? Kasi di ba sabi natin dito, oh my God, sabi niya, hindi niya nabasa, pero may prepared rebuttal siya dun sa letter. Oo. Di ba? Tapos bilang nagsalita si Sarah, di ba? No. May sinabi pa si Sarah kanina na nagkakabuhol-buhol na yung mga script niya. Oo, nagkakabuhol-buhol na. Tapos ang sabi niya na, Madam Chair, sabi ni Representative Luistro, wala po daw siyang time basahin ang aking letter. Pero kung titingnan niyo po siya, meron na po siya yung nakaprepare na mga sagot. Talaga. Staged. Oh, ganun. So parang, tama si Sarah, ano ba tayo dito? Naglolokohan ba tayo? Sabi, kunwari, may sinagot na ba, did the vice, di ba ganyan ba si Luistro? Yung, mga parang Doña Victorina sa sa... Ha? Senator Leila de Lima na fake na ganun. Did the office of the vice president. Ganun yung pagkabunganga niya. Diba? Did the office of the vice president. Sino nga yung sa Harry Potter? Yung parang si Dolores. Parang parang mayordomo sa isang British mansion. Did the office of the vice president send you anything? Sabi naman tapos yung COA naman, can you imagine, hindi siya yung involved, pero siya, yes ma'am, meron po. Meron po, pero kami po sa COA, we don't question that letter, the subpoena requesting the audit report, Vice President, question it. Send you anything to question it? Yes po. Tapos binigay naman niya yung, ito po, can I have a copy? Ano siya doon, Sunog na sunog siya doon. I think can I have a receipt for 5 minutes? I think may copy na sila. Meron na nga. Binuko nga siya ni Sarah. Kasi pagbalik ni Luistro, Madam Chair, I don't have time to read 3 pages of this letter. I-record ko to sa bagay sa'yo. Wow! 3 pages of this letter. But I will highlight the 3 arguments. Due process, separation of powers, confidential fund. And let me address them. Hindi nabasa pero may sagot nung sa 3 points. Pasayo Luistro. Actually si Luistro. Hindi lang sagot, girl. Complete with jurisprudence. Research in a span of time. In akbayan and kinembot keme plaktidudel. Na-imagine ko na. Hindi, na-imagine ko na talaga si Sarah habang nagagay. Natatawa siya sa utak niya. Alam mo, feeling ko talaga matawa ni Sarah sa buong event eh. Pero kita mo si Sarah, Gemini, di ba? Tingnan mo yung mukha niya, di ba? Yung gusto niya magpakami, pero basang-basa mo sa mukha niya kung ano talaga ang gusto niya sabihin, di ba? yung bibig niya sinasabi, Madam Chair, pero yung mukha niya makikita mo parang pak you kayo na. Pak you all. Ganun na ganun yung Ganun na ganun yung kitang boses, demure. Pero yung mukha niya parang alam mo yung basa tapos sabi pa, di ba sinabi mo yung si Kimbo, Madam, can you preside here? Ano sabi ni Kimbo, you cannot fire the presiding chair of this. Sino bang presiding chair nun? Si Kimbo. Pina-fire ba niya si Kimbo? Kasi parang nagre-request siya na pwede ba iba na lang yung magpe-preside? Visit si Kimbo eh. You cannot fire me. Hindi kita mo kasi,
alam mo kasi yan si Kimbo. I think everyone thought na they are a friend. Liberal yan eh. Diba? Hindi, kahit nung liberal pa siya. Kaya yun yung na, ay, plastikan tayo. Na parang, plastikan, tayo. Kaya, itong si Kimbo talaga, na feeling ko talaga, hindi niya expected na lalaki ng ganon yung ginawa niya. Baka feeling niya marirescue siya. No, marirescue si Kimbo na. Hindi marirescue nga si Kimbo kasi nga si Kimbo, I'm pretty sure, isa yun sa mga matitinong congressman. Alam mo yun, na hindi mo pwedeng maganyan-ganyan. So parang feeling ko si Kimbo naipit. Naipit siya na, no? Naipit siya. I think wala talaga siyang prinsipyo. But I used to put her in high regard. Yes, very. But the confidential fund issue at itong Bongbong administration really showed her her true politics. So parang yung, ba't ka iyak ka dyan? Iipit lang ako, parang hindi kasi nagulat ako, parang gano'n. Ba't hindi ka nag-clarify later on? Diba? Nang boljak ka pa rin naman eventually eh. Sumama ka pa rin naman sa boljaka, tapos sasabihin mo, nagulat ka lang nung araw na nalaman mo kung, 19 days, 11 days lang pala. Ganyan. Yung tigil, sorry Sas, I do not want to be charitable. Ayaw maging charitable sa kanya. Kasi kitang-kita mo si Inday this is Inday as a public servant, no nonsense. Alam mo yon na parang Inday Sara regarded Kimbo as a friend. As a friend ka. Hindi lang siya political ally pero talagang na alam mo yung talagang siguro naging parang body ganyan. Kasi parang nag-abot yata sila sa law school or naging law school classmates, something like that. Oo, na parang ganyan. Hindi kahit yung mag-asawa na yun, parang pupunta pa ng Davao yan, parang kasal or something. So meron silang history. Napansin ko rin before, during BRD's time, di ba sabi ng iba, si Sara daw nag-initiate ng removal ni Speaker, sino yun? Alvarez yon. So, ang isang nakita ko doon si Kimbo ang sumuport sa initiation ni Sara or initiative ni Sara. Kaya kita mo to si Kimbo, nakikita mo yung flash of conscience trying to break through her skull. But let's stick to the plan. Let's stick to the plan. My conscience is breaking. Bukelya sila ni Inday, Bukelya sila ni Inday. Pero ako nanonood ng live natin. Nung nanonood ako nung hearing nila, parang ikaw. Yung pag may umaakit ako, hindi kupal ka, sandali, kupal. Kupal ka. Huwag mo akong dadandaanin sa matatamis na salita. Diba? Yung ganda si Inday. Si Kimbo, can the Vice President answer the question? There's no question. I am not the Supreme Court. Why do you want me to give you the document? I am not the Supreme Court. Hindi, mas malala dyan. Sabi ni Franz Castro, can you give us Madam Chair, can you give us a copy of the case, the Supreme Court? No, I'm not the Supreme Court. Pinost ko yan yung nanghina si Inday. Hirap. No, I'm not the Supreme Court. Hirap siya. Teka,
Ito yun, ito. Yun. Ay, the sticker. Ito. Because we would like to be appraised doon sa nilalaman, Madam Chair. Kaya po tayo nagtanong. And since the VP is saying na merong Supreme Court, may we have a copy, Madam Chair, of the Supreme Court, no, na kanilang kaso, Madam Chair. Pwede ba yun i-disclose sa atin, Madam Chair? Please, do you have a copy of that, Madam Chair? Of course not. I am not the Supreme Court. They should request doon sa Supreme Court. So ano ba? Yung sa inyo. Yung ano talaga, yung parang gusto niya sa iyo, pigil na pigil si Inday na magsabi. Na ang bobo mo! Parang ganun ba si Inday? Gumano. alam mo na pigil siyang manapak, pigil na pigil siya na. Basta naman ganyan, bago na si Inday, nag-mature na siya. alam mo may gustong, there is a little devil inside Inday trying to get out. Tapos, man lang yun, minsan. Buti lang nag-white siya, no? Kaya para yung ano yung appearance niya parang demure. Pero very atrocious pala yung napabuntong hininga na si Inday, no? Yung parang yung pag alam mo pag may kausap. Ano daw mag-onboard Ate Jo, may sasabihin si Ma'am Lorraine. May Doc, sinend ko po yung link sa inyo. Hindi, ilagay mo na dito sa comment section. Ilagay mo sa comment section. Okay. Sabihin nyo kay Doc Lorraine nandun sa comment section. Ayan, sa comment section, ayan. Alam mo, napabuntong hininga na lang talaga siya. Buntong hininga. Girl, can you imagine? Yung tanga naman nito. Hindi, alam mo yung parang yung hearing ng ng TikTok sa US. Again, Senator, I'm Singaporean. I'm Singaporean. I'm not Chinese. Takina yan. Nakakaloka. No. Talaga niya, no. Pero yung sabi talaga yan na, well, it's not true that I'm not answering you. I'm giving an answer. And you don't like my answer. You don't like my answer. That's a different thing. Tapos sila ng pilit. But that's not an answer. Di ba yun ang ano? Ito naman si Congress. Hindi sila kaya nga yung tawag dito, ang one thing about Tambalos laws. Pagdating dun sa, they are very united in executing whatever plan that they want to execute. Pagdating sa mga hearing na ganyan, actually. Sobrang nilang kasi ginawa nila yan dun sa ginawa nila yan dun sa SMNI, ginawa nila yan dun sa, yung series of hearing na they want to gang up on Alice Go, ganyan. Talaga sila, yung parang, ayos na ayos talaga kung sino yung, kung sino yung, at good design, ibababa na kita para mapaakyat ko si ZT, ha? Ay, good dressing pala. Bye-bye. Okay, thank you, good dressing. Ayan. May sila, ano nga yung sinasabi ko? Ayun, magaling sila ZT, may sound ka, i-mute muna kita. May may background noise ka. Magaling talaga sila mag-prepare kung paano nila igagang up yung kung paano nila igagang up yung mga tao. Ayun. Teka, handa na ba kayo? Hindi ka makakatulog. Hindi kayo makakatulog. Ready na ba kayo? Ayan na. Hi, Doc Lorraine. Hello. Naririnig niyo ba ako? Yes, Doc. Alam mo, yun nakikita ko talaga very clearly. Ang galing talaga ng Vice President natin. Kasi I don't think that she has
from the very start naman ayaw niya mag-president, di ba? Very clearly, ang trait ng mga Dutertes lumalabas sa kanya. Hindi sila power hungry. Hindi sila mga magnanakaw. Gusto lang nila magsilbi sa bayan. And it is coming out in stark contrast dyan sa mga kasama, yung mga nasa Kongreso ngayon, na lahat ginagawa at hayok na hayok sa pwesto at sa pera. Diba? So, ang ganda nung contrast na nakikita mo, na she is a very strong moral force. May integrity siya. Kahit na ang ganda nung tanong ni Cardema sa kanya, di ba? Friendly force si Cardema, and yet she said the same thing, di ba? So in other words, she has integrity, which is, you cannot say that about all those shits that were there kanina, di ba? And she made them really look like who they really are. They really look like shit, di ba? Talagang mukha sila mga ebak talaga. But this is her shining moment. This is the good thing about this vice president. Moral force talaga si Inday, no? Dito mo makita, talaga siya, parang pag pinapanood ko siya, si 32 million, kinakaya-kaya ni 120,000 na si Benny Abante walang kwenta. Ilan ba boboto sa'yo? Diba, nasasabihin mo, representante kayo ng Pilipino, hindi kayo representante ng tao. Representante kayo ni Tambaluslos, okay? Pero yung na vice president na yan ang representante ng Pilipino. Yan, salita siya para sa amin. Tama. Doc Lorraine, no, yung House of Representative kasi, napag-unite kasi talaga to ni Tambi for all the wrong reasons. Yung kapag meron silang gustong i-operate sa Congress, let's say, yung ginawa nila sa SMNA, yung ginawa nila sa inyo, talagang sabay-sabay talaga silang mang-grill, talaga sabay-sabay. Talagang, yung kanilang trajectory is really not going to leave you any space to breathe. Kasi talagang ipa-power trip talaga nila lahat ng mga hindi nila bet at pinatawag nila doon. Of course, syempre, with Inday, Sara, syempre unang-una, hindi sila makakagano ng bonggang-bongga kasi elected official din si Inday eh. 'Di ba? Hindi nila kaya eh. Hindi nila kaya. Pagkatapos, of course, aside from that, she is a vice president. Now, the only power that they have on Inday is yung supposedly yung power of the purse to approve or to reject the budget that Inday is asking. Wala ring pakialam si Inday. Yeah. So they really got nothing on her. And, I think that, you know what, Joy, Inday, mga kababayan, she already has seen the futility. No, and she's really a warrior, very smart person because she's the one handling the narrative. She's the one holding the horns by the bull by the horns. Siya hindi siya nagpapakumpas, siya kumukumpas. At nagmukha silang mga tanga ngayon. And that House of Representatives has made us very clear. Like Bongbong Marcos has made it very clear. Like Abalos has made it very clear. And Martin Romualdez has made it very clear. This is no longer a country of laws. This is a country of it's no longer a country of laws. Kung sino ang magsabi ng batas, yan ang batas. Imagine, like for instance, diba, the restraint, what's that, the TRO of KOJC was given. Tapos sinabi, si Abalos mismo ang nagsabi, hindi siya susunod. Ano naman kaputanginahan yan, diba? Diba? So now you can see, this is really wonderful. I'm enjoying myself kasi you can really see, tinatanggalan talaga ng maskara itong mga ito. No? So, ang hinihingi lang naman sa atin ngayon, tiis-tiis lang tayo ng konti. Pero in the meantime, it is of great value na nakikita natin kung sino yung mga demonyong nakapaligid sa atin at sino yung mga may presyo, sino yung walang presyo. Media, obviously, may presyo yan, di ba? Hudikatura, hindi natin alam. Parang medyo-medyo, di ba? Pero obviously, the House of Tambaloslos, they're all for sale. Not all. And now we can see who in the House of Representatives are not for sale. At saka nakakatawa kasi sila, no? Akala nila naloloko nila yung Pilipino. Ginagawa nilang tanga si VP na wala daw script. Alam naman natin may script. Kitang-kita naman, di ba? So, pero actually wala silang pakialam magmukhang tanga. Because in the end, I really think that the only person they're pleasing there is Tambaloslos, di ba? And you have to give credit to the VP because her intel is spot on.
na ang totoong mangyayari dito, sa haba-haba ng ano dyan, zero ang budget niya, etc. Hihiyain siya ng ganyan. So, she has seen the futility, diba, of dancing to their tune. So she's saying, no, I'm not dancing to your tune. Diba? Galing niya. Ang galing niya talaga. Binibigyan niya tayo ng dangal. Diba? Totoo. And Doc Lorraine, yung pong deferred po kasi yung deferred po kasi yung budget. So they have another schedule September 10. So what can you say about it? No, that's well, you know, that happened to us when I went against the CPP, NPA, NDF party list, di ba? Gabriela, Kabataan, and lima sila noon. Kabataan, Anak Pawis, Kabataan, ACT, Bayan Muna, and something else, and then Gabriela, no? So, they deferred us. It was a record, parang 9 times yata. Kasi pinapa-apologize ako, ayoko. So in other words, parang power trip nila yan. Parang they're trying to break your spirit, 'di ba? But why? Sino sila? Why will my spirit be broken? Sino kayo? I mean, you know, mamimili ka na lang na matatakot ka. Ba't ko papipiliin itong mga magnanakaw o yung mga komunistang terorista? Ano mga klasikong tao dyan ako matatakot, di ba? Diba? So, akikita ko si VP ganon na this is nothing to her. She already knows. No? She already knows the whole drama. Diba? Ang nakakatawa nga dun, Doc, kasi pinospone nyo to have another hearing. Really, you want to have another round of this? Syempre, parang, let us not disturb when our enemy is making a mistake. But yes, September 10 is something on our calendar already. We're gonna do this again on September 10. Di ba? Ano ibig sabihin ni Sara ng puset? Sabi kasi ni Franz Castro, Madam Chair, si Inday po kasi parang paulit-ulit na po yung sagot niya eh. Para po kasi maihintulad po natin yung mga ginagawa niya sa isang puset na kapag ka po nako-corner na, naglalabas na po ng tinta para lumabo na po yung usapan. Ganon. Alam mo, ang kakapal ng mga komunistang teroristang operatiba na yan, ang kakapal talaga ng mga muka. Kaya parang I'm so happy that the Vice President was there. Kasi sa akin, anytime you make your enemies flinch is a moral victory. Ay, hindi lang flinch ang ginawa niya, pinagsasampal niya, di ba? Na nailabas niya yung, na si Raul Manuel ay nag-recruit, di ba? Na nandun siya lumabas yan sa Senate hearing, and that Franz Castro is a child abuser, convicted felon, di ba? So, for a lot of us, including you, Joy, who've been so hurt by this communist terrorists, that the recruitment of our children, the deaths of soldiers, hundreds of thousands of our policemen, the betrayal of Bongbong Marcos through his cousin, si Romualdez, na lumakas na naman yung mga hayop na yan, na binibigyan niya ng pondo, sobrang pagtataksil yan, And then now, they can afford to have an almost full senatorial slate. Imagine. What does that mean? That means talaga, lalakas sila. Itong ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipino. Meron pa ngayong yung huwad na peace talks na yan. So, nakikita natin yan ngayon sa Kongreso, kitang-kita na talagang alyado yung mga komunistang, teroristang operatiba na yan dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na sa akin, sabihin ko sa mga AFP, PNP, okay pa kayo dyan? Okay pa kayo sa pagtatraidor na ganyan? And ang dami nang namatay, di ba? At saka alam mo dito makita, ang galing talaga ng CPP. Parang they just ride on everything kasi habang hinuhut-hut nila yung pera ng bayan via Martin Romualdez, may patalikod din sila. Sinisiraan din nila yan si Tambaloslos, at saka si Bangag. Sinisiraan din nila. So ganyan sila. So diyan sila tumatagal. Alam mo, akala ko napakahirap ng laban ng CPP, pero natutunan ko mas mahirap ang gobyernong corrupt. Mas mahirap. Parang biglang naging cute yung mga hayop na yan. Talaga. Biglang naging cute yung mga yung mga NPA kumpara sa mga corrupt na opisyal. Pero Doc Lorraine, napanood niyo na po ba yung sinabi ni Bongbong na dito wala naman daw, he was asked in an ambush interview earlier today.
Tapos yung sinabi niya na, hindi, wala namang mga baril yung mga pulis, hindi naman sila naghagis ng tear gas, this is just a political canambular, ganyan. Nakita niyo na po ba yan? Oh, nakita ko yon. Mm-hmm. Well, does it surprise you? We know that the accusations against his cocaine use has not been answered, di ba? And it's very consistent with what we've seen from the very start. Wala siyang kakayanan mamuno. Wala siyang kakayanan. Walang laman ng utak. Walang laman ng puso. Empty. He's an empty vessel. No, wala talaga. Wala siya. Zero. Wala tayong aasahan dyan. Kung totoo yung cocaine addiction na yan, bilang isang doktor na tingin ko totoo, no? He was surprised kung ano yan because he doesn't even want to take the test, no? We are in big trouble, which is why we are in big trouble now. We're in big trouble now. Bongbong Marcos, because of his total lack of everything important to be a president, no, has surrendered our sovereignty as a nation and as citizens to the United States of America, which happens to be the top terrorist in the world, no? Talagang so, we're really in big trouble. No? We're really in very big trouble. Grabe yung blatant lie na ganon. Tapos parang deranged level na eh. Deranged level na, Dok. Baka Joy, naisip ko baka hindi niya alam. Baka hindi niya alam. Hindi talaga niya. Well, feeling ko kasi talaga, Dok, minimisrepresent talaga ni Torre yung nangyayari sa KOJC. Sa KOJC compound. Tapos iba yung nire-report niya kay iba yung nire-report niya kay Bongbong. That doesn't hold water kasi age of information ngayon. Titignan mo lang naman di ba? Hindi ka naman kailangan pumunta doon physically, di ba? At saka nakikita lang talaga natin, madaling paikutin si Bongbong Marcos. Which is madaling paikutin ng drug addict. Madaling i-manipulate yan, di ba? And if we were to believe what Cathy Binag said, it's not just him, no? It's the de facto president, si Lam, 'di ba? Tapos pati yung mga tatlong anak nila. So sa kanila, parang it's a lifestyle decision lang pala. There's nothing wrong with it. So we're so fucked, man. Joey, nandiyan pa ba sa board perspective? Sabi mo, bigyan naman niya ako ng clip nung kay Sarah yung sa WPS. Yung sa WPS? Sige. Yun lang. Yung sa opening statement niya. Alam mo, Lorraine, nakikinig ka ba sa aking panglalaglag sa'yo na isa kang legend dati sa mga Yellows? Yes, naririnig ko, Sas. Naririnig mo ba na ako, hindi naman talaga ako lumaki anti-Marcos. Wala talaga, hindi ako katulad mo na nagdaanan sa buhay. Pero fresh ka pa rin. Na ako, budol ako. Pero si Lorraine, putang ina, budol ako! Yan. Sana na Odi na yan! Sana yan, budol! Yan ang kami spectrum. Spectrum ng, yung level ng acceptance sa pagkabudol. Yung iba, ay, budol, next time, ako, ay, naku, nabudol ako. Si Lorraine. Can you imagine? Totoo yan. Can you imagine naman kung ano yung level ni Sarah? Yeah. Totoo yung sinasabi ni Sas, no? Totoo yan. Tingnan mo naman ngayon. Diba? Tingnan mo naman ngayon. Pero grabe, ang galing ni Inday, no? Admirable. I didn't expect na gagawin niyo to sa Congress right now. Yeah. Pero I know that she will deliver something. Alam naman tayo, no, Lorraine, no? Ang mga bunganga natin pasmado. We will say what's on our mind. Kahit si Sarah pa yan or si Digong pa kaharap natin or whoever. You know, we can criticize. Si Amy. I really felt that Inday was up to something na nung nasa Senate pa lang. Kasi yung 10 million na book, yung 10 million, kasi 'di ba si Inday, ang press release niya, kaya isa sa mga reason kung bakit siya umalis sa DepEd is because of the budget, which she tried to fix noong 2023, and it wasn't fixed.
So, that left her na umalis na lang, ganyan-ganyan, So, kumbaga, may mga issue sa budget. And I'm sure, meron siyang fair assessment ng kung ano yung mga ibabato sa kanya. So, yung budget for 2024, she could have, kung alam niya na merong problema doon sa 2023, which is 2024 budget, pwede niya nang tanggalin yung 10 million ng sa NEP yung 10 million na book. Pwede niya nang tanggalin yun pero hindi niya tinanggal. Kasi alam niya it's going to be a point of conversation. So parang feeling ko parang feeling ko naisip, meron na siya talagang balak gawin doon sa Senate pa lang. It's just that yung sa Senate, mas tame sila doon kasi kahit papano, fair si Grace po mag-handle nung hearing. Ganon. Kaya mas naging bombastic yung for me, it's pretty much the same Kung ano yung ginawa niya sa Senate, ganon din naman yung ginawa niya sa House of Representatives It's just that, yung sa Senate, meron kasing, yung Senate kasi, may nagpakita sila ng certain level of fairness. Yung Congress, wala. Talagang enabler talaga si Kimbo ng wagas. And so, mas napahiya sila. Mas mas karimari-marim sila doon. Also, parang yung nakita ko kay Inday, yung genius niya. Parang genius ng tatay niya. Pinalabas niya yung kaulukan niya. Ang ganda kasi Doc, yung connection mo po, medyo embot. Medyo nagro-robot-robot. Oh, I'm sorry. Okay na? Ayan, better na po. So, yung katulad, there are a lot of moments there na very galling, di ba? Nakakangga, na parang kapal na mukha. But what was particularly galling yung itong mga ayaw mag-liquidate ng milyones, di ba? Hundreds of millions of billions. They have the bloody gall to question her over 125 million na galing sa Office of the President. Ang kakapal na mga muka, like that Abante, di ba? Na it's daw the paulit-ulit pa niya. And even, there's a lot of, but nasi speechless ako. To watch them there, it's really wonderful kasi di ko nakita yung genius ng mga Duterte. When they talk, mapapalabas talaga nila yung kabulukan nung kaharap nila. Napakagaling talaga. Marami kong beses nakita yung play nila na yan at sobrang galing. Rain, gusto mo yung ganyan ni Inday? Char. Ganun niya talaga. Tapos, next pagkagamanan siya talaga, tumatahimik talaga yung... And now, you know what? It may seem like a small thing, but can you imagine what it's like for mothers who have lost their children to Raul Manuel's recruitment, Gabriela, to ACT, to see the Vice President shut them up and be strong and stand there? It's very healing, no? At some point, and this is what great leaders do. Kaya hindi tayo nagkamali dyan sa leader na yan. And on the other hand, on the contrary, itong bangag na president na ito has been deeply wounding for the Filipino people, di ba? So, I really like the way the president really stood her ground and she knew sino makausap niya. Ang galing-galing talaga ni VP, sobra. At saka katulad ng pinoint out ninyo, di ba? Pinoint out ni Sas. Mag-isa lang siya doon, di ba? Tapos lahat sila doon. Di ba? Nakakatawa. Sobrang funny. Yun kasi yung yun kasi yung nung binubugbog si Inday sa social media. Yun yung sinasabi sa kanya na parang, USEC will answer that. Yung ganon. Yung ginaganon. Yung inaano siya na parang hindi raw siya makasagot kasi dinedefer niya sa USEC, ganyan-ganyan. O ngayon, single-handedly si Inday versus them and demolished them. Alam mo, sa totoo lang, having faced these people a number of times, di ba sila nakakatakot Nakakatawa sila. Siguro may mga natatakot, pero ako natatawa ako sa kanila kasi ang tingin ko sa kanila talaga bulok. So, there's nothing that, I would be afraid if I were in front of, let's say, someone I really respected and admired, like President Duterte. I'd be, but them, I look at them, I know who they are. I know these are mga magnanakaw. I could spit on them. Honest, I could spit on their faces, di ba? Mga magnanakaw,
na hindi talaga nagsisilbi sa tao, ng kakapal ng mga mukha sa tao, walang kakayanan mahiya. So, ba't ka matatakot, di ba? So, pero gusto nila manakot. Di ba hindi doing kanina? Talagang parang gusto nila ibugbog sarado si Inday. And dapat, hindi makalimutan ng mga taong bayan, ang nasa likod niyan ay si Speaker Martin Romualdez. Wala lang talaga siyang bayag na humarap kay Inday. Hindi niya kaya. So, ganyan naman kasi ang mga elitista, mga taga-Forbes Park, no? They let the other people do the dirty job for them. But look at Inday. She's doing there. She's in front without her people, and she's doing it on her own. That's a leader. This is why, even though billions have been spent by Tambaloslos to cut down Inday and to raise himself up, she's at the top and he's not even 1%. That's a loser talaga. Loser. Ang ano lang talaga niyan. Ganyan naman talaga ang mga konyo, Lorraine. Yeah. Matapang lang sila kung meron silang barkada. Yeah. Pero pag winan-on-one mo yan, wala, hindi yan. Kaya nga sila nag-ano eh. Kaya nga sila nag-cocaine because cocaine gives them courage. That's correct. Yes. Correct. Oo. Yeah. It gives them courage. Pero pag wala yan, they're just a bunch of losers with money. Yeah. Alam mo yun? They're just bunch with losers with money and good last name. Pero if you remove the last name and the money, they're just losers. Yeah. You know, they're naked. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, no, because wala naman sila kasalanan sa akin. Like for example, I met this mga spawn of some rich Filipinos when I was in the Philippines. Ay mga edad nila na nakatira pa rin sa parents, and then they kind of together, etc. And it was like, tangina, what a bunch of losers. When I was like 19, I was like sleeping on the park, eating leftover food, made a name out of myself, pulled myself out of the bootstraps, and they're waiting for their trust funds. Yeah. Losers. You know, really, na parang ito yung nakikita ko sa kanila, kay Tambi, kaya yung mga yan, Lorraine, kung kahit gaano yung bunganga na natin sa social media, they don't want us to attend any of their hearings. I was supposed to attend a hearing. Kinancel naman yung merong naka-schedule about yung disinformation, social media sa isang committee. Hindi ko sasabihin kung sa Senate or sa House. I was given an invitation. Yes, I will attend. Kinancel naman. So parang hindi kasi nila kayang makipagsabayan. Like itong nagpapakonyo na Hidayan. I met him in person, no? Such a bunch of loser. Like walang bayag na matapang lang sa social media, but really na parang pag nakaharap mo na, alam mo nanginginig nang kasi hindi nila alam kung anong gagawin mo, baka bigwasan mo sila or something, no? Na ganyan, bibigwasan talaga kita kung hindi ka mag-ayos-ayos. Pero yun na nga, na these people grew up. Parang mas kaya mo pang makipagsapakan kay Haydar yan, ano? Yeah, of course, no? My eldest brother taught me how to punch. That's why I know how to punch. No? Basag talaga tayo ng bungo. Anyway, yang mga eksena na ganyan, they cannot be leaders because they cannot do the dirty work themselves. They cannot soil their hands. They're just like to order some people like they order their house help in their houses to do the dirty work for them. Ikaw maglaban nito, ikaw. Yung nandyan sa panel ni Inday, my God, I'm just so disappointed with some of the congressmen there. No? Hindi ko na papangalanan dahil wala naman siya kasalanan sa akin. Na parang, why did you put yourself in that kind of situation? Parang yun ang pinapanood ko na ito. Why did you put yourself in that kind of situation na you're gonna be like a slave of Romualdez? My God, for what? For what? Na parang, na parang gusto sabihin doon na you already built a legacy for yourself. Now, you're gonna be known as a slave of Tambalas. Wow! Parang, is that how you, parang, alam mo yun, na parang have some sense of integrity, you know? I don't want you to be pure. You cannot be a saint. That's why you became a politician. But have some sense of self-respect naman, na parang, yun eh, na, alam mo yung tao na
still have some sense of self-respect, no? And some other, ito kaya believe ako dito kay Ungab, no? Talaga si Ungab, hindi talaga niya binitawan ng mga Duterte, no? Oo. Talagang Oo, totoo. Grabe si Kong Ungab. Oh, di ba? In fact, sa confidential fund pa lang, di niya binitawan si Inday eh. He's the only one who... He has a lot to lose, no? Kong Ungab, and you know, he's already, I don't know, is he in his final term as a congressman? Or, di ba? And of course, you know, alam naman natin sa provincial, ano talaga dyan, dynastic transition talaga dyan. Maybe yung papalit sa kanyang kamag-anak niya might not be, ano. Pero he really offered his, pakita natin talaga si Kong Ungab who was there. Pati, like for example, the Cardenas, no? Yung, ang ganda pala ng wife ni Cardenas, ngayon ko na nakita. Si Trixie Cardema, maganda. Kinakabahan pa si Trixie nung nagsasalit. Alam mo yung mga yung mga anak ng mga trapo na yan, yung mga second generation, third generation na mga trapong magnanakaw, they really are such a bunch of losers. Kasi apart from the fact na they don't have accomplishments of their own, no, wala. And unlike si Sasso, tinan mo naman, 'di ba? Pucha, hard knocks talaga 'yan, 'di ba? So I really admire this goddess eh. Talagang fighter, 'di ba? You know how to fend for yourself. Pero sila wala, they have no accomplishments on their own except kung ano yung minana sa tatay nila, 'di ba? And then on top of that, they really feel entitled. They really feel, I've spoken to so many of them, ko sa kabaduyan ng iniisip nila na they really feel entitled to a seat in power, no, that because they've been there for so long, they'll do everything na to really have it, magbabayad yan, etc. Tapos on top of that, no, nadagdagan pa ng cocaine, 'di ba? Kasi sinabi ni Cathy Binag, marami diyan nagko-cocaine, 'di ba, diyan sa Congress. Kaya nga pinapanood ko kanina, sino kaya parang lahat sila nagko-cocaine. Bakit sila ganon, 'di ba? The quality, yung kalidad ng pag-iisip, at saka yung, di ba, ang addict, akala niya may naloloko siya, di ba? Akala niya, ang talino ko, naloloko ko sila. Walang script dito, di ba? Parang ganon. Tapos tayo kitang-kita naman natin, di ba? So merong ganong kapansanan, di ba, sa pag-iisip. Kapansanan it is. Hindi nila ma-identify Doc Lorraine, kapag kayo nagmumukha na silang engot. They try to put on the yung very very prim and proper na facade, parliamentary kineso during the congressional inquiry. Honorable. Oo. Yung pilit ba na maging magalang? Yeah, alam mo na, dito lang kayo sa budget, ganyan, pero pagkatalikod, balahura kayo. So parang, magagaguhan pa ba tayo? Sabi nyo, gusto nyo nang maging real sa Filipino people. Why don't you just get real? What do you want to say here? Nakinuha ko yung pera? Walang kita mo yung GMA ngayon. Yung GMA ngayon, pinost na yung notice of disallowance. Ang hindi alam ng kita mo yung ginagawa kay Binay. The only difference with Binay and Inday Sara, Binay didn't fight back like how Sara Duterte was fighting back. Alam mo yan? Kasi si Binay kasi, traditional politician, he was still banking on preserving some alliances and etc. During his time. Kaya siya talagang naipit. And of course, alliances can be bought, no? Especially dyan sa Congress. But Inday came alone. Ang ganda ng optics, Lorraine. Whoever advised this to Inday, no? Whoever advised this optic to Inday. Brava! Na parang, alam mo yan, na parang, oh my God, pinakita niya na, tangina, I don't care about alliances. I'm here alone. I'm gonna answer you, every one of you. I'm gonna command the room. Bring it on. You know what's so sickening, no? To continue what you were saying, Sas, no? And they look so respectable, they speak so respectably, pa-honorable, ganyan. Pero napaka-baboy nung ginagawa nila kay Inday at sa taong bayan, di ba? Yun yung kitang, parang si Risa Ontiveros, yung Senate hearing na pa-respectable, passive-aggressive tungkol sa VP. Pero kababuyan yung ginagawa niya, tatanggalan niya ng, sinasabi niya na tatanggalan niya yung budget
na kung saan milyon ang nakikinabang, di ba? Na pinakamaliliit nating kababayan. Ganyan din yung sinasabi kay Inday. Yung mga parespektable pero napakabababoy, no? Hindi, they would like to put Inday on a leash, no? Ewan ko kung you followed our conversation here, Dr. Ray. Yeah. We did a scenario earlier pa to. So the first 2 hours, 9 hours na tayo. The first 2 hours, nakapaghugas na ako ng plato, ang ano namin, dalawa lang yan. Congress will approve the budget, but they will approve the budget na ganito yung ugali ni Inday sa kanila. Okay? That's scenario 1. Is it acceptable for them? Or 2, tatapisan talaga nila yung budget. Baka siguro i-streamline talaga yan, tatanggalin yung burial, medical assistant, etc. Ano namin, in either case, Inday wins. Kasi, sabi ko nga, na if you really would like to make a politician commit a lot of mistake that you can use, give them a lot of money. A lot of money. Give them a lot of budget. Para maraming avenues to commit mistakes. There's a bigger space for scrutiny. Di ba nga ako nagkakampanya nga ako noon, Dr. Lorraine, ako, VP Sara, tanggalin mo na yung confidential fund. Iipit-ipitin ka niyan every year. So natanggal yung confidential fund. And then ngayon, can you imagine if they're just gonna give OVP the salary and for some staff? Wala na silang maano kay Inday Sara. Pag may lumapit sa kanya, sabihin na Inday Sara, well, Congress doesn't want me to help you. Yeah. At silang kawawa. So in both instances, Inday wins. If you approve her budget intact, you admitted defeat to Inday. Correct. And if kung tatapyasan nyo siya to the bare minimum, anong gagawin nyo na in the next 4 years? Yes. And you make Inday a Virgin Mary. Yeah, Virgin Mary for Immaculate Mother Conception, di ba? For 3 years, no? By 3 years pa may budget hearing pa ng 3 years. Nandiyan lang si Inday, steady. Kung gusto mag-ikot-ikot ni Inday, di kikilos ang mga Dutertista. Inday, punta ka dito, mag-speak ka. Punta si Inday doon. Yung mga Dutertista ang gagastos on their own pocket. Wala na kayo mahihita. Hindi nyo na siya mahahabol ng mga kowa nyo. Kayo na ngayon na magpapatayan. And with Inday's intelligence and wit and managerial skills, Inday can really make something out of nothing, like make a project that, diba? I mean, it's not impossible with her managerial skill, high-level managerial skill. Talagang kayang gumawa ni Inday ng project na walang pondo ng gobyerno. Yeah. Diba? Galing talaga siya. I have to be going in a while because I woke up really early. I have to go. Doc, thank you very much for joining. Kanina lang ako nakikinig. Thank you, Joy. Bye, Sassy. Bye, everybody. Good night. Okay. Thank you, Doc. Okay. Bye-bye. Ayan. Sige, last 2 speaker na tayo, tapos mag-end live na to. Ayan, okay. Hello, Ziti. Okay ba yung mic ko? Okay, better. Ayan. Namimiss ko na kayong dalawa. Diyos ko, tumatagal. Mas lalo kayong gumaganda. Araw-araw ako nakikinig sa iyo, Joey, nung ngayon na ako nakabalik sa iyo. Talaga ba? Ayan. Kamusta naman anong masishare mo for today's video? I have to, yung una yung kay Kibuloy sa Davao. Medyo mahirapan ang administration na ito ngayon, Joey, no? Kasi naglabas nga ng TRO ang Davao City. So, wala silang remedy ngayon na gagawin kundi iakyat sa CA. Or mag-motion for reconsideration, mag-recon mo na yan. Mag-motion doon, mag-recon doon sa RTC. Pero mukhang mukhang hindi na sila action kasi nabasa mo yung statement ni Ben-Hur, yung tinatanggap nila Hindi pa natin alam. Hindi pa natin alam kung ano talagang ang barahan nila diyan. Pero sa tingin ko, kung legal remedy ang gagawin nila, mag-motion for reconsideration sila bago sila mag-akyat sa CA. Pero
Saan nila iakyat pagdating sa CA, sa Court of Appeals? Sa Manila? Hindi, merong mga regional CAs. Exactly. May Court of Appeals sa Davao na kumakatawan sa Mindanao, sa Visayas, nandiyan sa Cebu. Hindi nila pwedeng i-file yan sa Manila. Ngayon, mukhang mahihirapan sila dyan. No? Kasi kung ang CA pa rin na magde-decide dyan, na Court of Appeals ng CA sa Davao, again, panalo pa rin dito ang KOJC. Hindi kasi kaya dito mukhang panalo talagang ang KOJC dyan kahit umabot pa yun ng Supreme Court. Malinaw ang linaw-linaw nung ang daming nasagasaang rights by exactly. Oo. Hindi po pwede yan. So wala kayo. Ngayon, ang ano kasi dyan, ZT, the BBM administration put themselves in a bind. Ngayon, kailangan na nilang they cannot, you know what, in diplomacy, children, listen. Next time meron tayo ditong graded recitation. You know, in diplomacy, meron kaming tinatawag na do not put yourself in a situation where you cannot lose face, where you cannot save face. Gets you na kung may pinasok ka, dapat alam mo yung paglabas dyan na hindi ka mawawalan ng face. Okay? Yung hindi ka madedeha, you will not lose face. So ngayon, pinasok niya na yan. Papunta ka na ng napakaraming ganyan para anuhin si arestuhin ko na si Kibuloy, hanapin dyan. Now, ang laban na dito is korte na to napasok it will be a matter of mga appeals, counter appeals, etc. Now, itong BBM, hindi niya ito pwede nang bitawan kasi pag binitawan niya to, this will be a point against him by the Yellow Pinks. Gagamitin ito ng Yellow Pinks laban sa kanya. Yung Alice Go nga, di ba? Pahapyaw si Lisa, pero hindi nga sinasabi, naku, ang BBM administration. Kasi nga, may tactical alliance pa sila, kaya hindi niya mabaritagol ng diretsyohan. So, now, nag-iipon niyang Yellow Pink. Naku, nag-iipon niyan laban kay BBM para pagdating ng 2028, ang si BBM maging radioactive na exactly, oo. Diba? Ang lalabas nilang manok dyan, either si Rafi or si Reza. Si Reza. I think it's going to be Reza. Now, yun nga, no, ang hindi ko lang talaga matanggap, no, yung Diyos ko, parang sa harap-harapan na talaga to, Joey, no, napagkabangag ng presidente natin. Kahit saan kayo magpuntang human rights, walang human rights violation sa Davao. Hindi sila nagsabog ng tear gas at saka walang armas. Parang lumitaw talaga na ginamit lang siya, no? Ano lang siya, parang hindi mo maintindihan kung siya bang alter ego ni Lisa o si Lisa. Sino ginamit? Parang lumabas nga na talaga na ginamit lang talaga nila si BBM ngayon sa kapangyarihan na ito. Si BBM ay talking head lang. Wala. Nung lumabas talaga kanina sa interview kanina, parang tinakpan ko na lang ang tenga ko kasi grabe. Parang sobra-sobra na ito kung ganito. Yung sa KOJC, yung walang barel, yun. Walang barel, oo. Parang, my God. My God. Sabi ko, tinakpan ko na ng tenga ko dyan, no? Sabi ko, may katapusan din itong mga to. And then... Ano ang tawag dito? I think yun nga yung sabi ni Doc Lorraine kanina. Yung nangyari na yun malamang hindi talaga alam ni kung ano nangyayari. Malamang hindi talaga alam din yung sinabi sa kanya. So kumbaga parang, it's really more of a manifestation na how easily manipulated si BBM. Lumabas na nga, oo, no? Ayan na. Ang kagandahan talaga sa KOJC, lahat ng tao nagvi-video. So lahat yan kakalat, lahat yan maraming nakakaalam. So hindi mo talaga pwedeng bulahin ang taong bayan. So talagang suntok sa buwan ito ng administration. Tapos pangalawa, Joey, dito sa Congress kanina, na-shock ako. Oh my God. I mean, sa inyo ako nanood, no? Hindi ako nanood doon sa ibang live.
ang lumabas nga talaga ang pagiging tanga ng mga congressman. Sukdulan ang alam mo, ang nagdala ng show kanina, hindi yung Congress si Inday Sara. Mm-hmm. Siya yung nagkumpas. O tingnan mo, lahat sila umiikot. Lahat sila lumalabas kung ano man ang gusto nilang sabihin. Lumabas tuloy ang barahan nila. Na-checkmate tuloy sila. Mayroon pang naghugas ng kamay doon naghugas kamay doon si Dan Fernandez. Hello. Napaplastic daw kay Dan Fernandez Hindi ka talaga... Sabi niya, hindi ako kasama dyan kung meron silang inaan. Natatawa ako doon. And talagang I admire talaga kay GMA, no? Mm-hmm. Talagang nakikita mo talaga, nafe-feel mo talaga yung tumanaw talaga siya ng utang na loob. At nandoon talaga na bahala na kayo magalit sa akin, bahala na kayo kung anong gagawin ulit sa akin, mag-stay ako kay Inday. Yun ang mensahe niya kanina sa Kongreso, sa mga kasamahan niya. And I salute her so much. I love, mahal na mahal ko na siya talaga. Ayun. GMA shows na talagang yung siguro si GMA pa yung remnant ng mga old politician na yung alam mo yun, yung meron kang laro, sige meron kang laro, meron kang dumi or whatsoever, but you have to be reasonable. Exactly. Reasonable, ganyan. Yung display ng display ng reasons ni GMA kanina, that's really that made her House Speaker and a former House Speaker, a former president and a current congresswoman. Yung ganun yung on point kasi. Yes, oo. Then yun nga kayang i-conduct yung sarili niya in that way. That makes a person a president, a House Speaker and a current representative, 'di ba? Ang nakikita ko din kanina, Joey, no, Sas, parang nag-draw na ng line si Inday na ito ako ngayon, mag-isa ako, kayo dyan, magkampi-kampihan kayo, wala na akong pakialam. Ito nakagandahan sa mga Duterte. Kasi, pag nakaupo itong mga to, sasabihin lang Inday, wala akong utang na loob sa inyo. I remember, nung nasa Malacanang kami, ang mga congressman nag-uunahan pag-aakyat sa kabilang building, pagpunta sa kabilang building kasi hindi man yung kinakausap ni PRRD. Mag-uunahan kasi pag pumupunta yung bus ko doon sa office ni ES, makikisabay para magkakaroon sila ng chance ngayon na makausap si PRRD ng informal ba? So ganun mga ginagawa nila, nag-uunahan ng mga yan. Kasi hindi ka sila nakakausap. Nag-uunahan sila kung paano sila makapasok sa Malacanang. Kasi nung kampanya, hindi man nila sinusuportan si PRRD. Ganito ang mangyayari sa kanila ngayon, ang mga congressman. Kaya nag-draw na siya ng line na, okay, nandyan kayo. Ako mag-isa. And if Inday is going to survive this, if she's talagang yung Phoenix reborn, ganon. Exactly. And from the ashes, she's gonna spread her wings like a phoenix. Yung may apoy. Napakatalino ng optic niya kanina, yung sinasabi nga ni Sas, no, na napaka-excellent, no, nabusog tayo lahat na hindi natin in-expect kasi na-checkmate sila. Ito ay chess, larong chess. Sila yung na-checkmate tuloy, no? Napilit nila pipigain yung tao, wala na silang mapipiga. So yun yung doon. And ayun nga, kung napanood, last night to Joey, napanood nyo ba yung press ko ni Topacio, ni Attorney Topacio kagabi? Ay, pinagtsagaan ko yun kahit madaling araw. Oo. Iyan, no? Alam mo, hindi magti-trigger tong, I think, mas madagdagan ang apoy ng taong bayan dito, no? Pag ito'y sumabog itong ugnayan ng ng ni BBM at ni Liza dito sa mga Pogo. Kasi I believe, no, yung sa interview ni Atty. Topacio kagabi, sa press ko niya, mukhang nag-storytelling na ang Cassandra Ong, no? So, naikwento na lahat. So,
matapang at malaman at mayroong aabangan ang taong bayan dyan. At ay may nagkwento na rin sa akin, no, na meron nga talaga aabangan ito na mukhang sasabog yan. Kaya nilaglagan portion ito. So is this something to do with the picture that's spreading? Oo. Kaya kagabi pinipresenta nila na ito. May ganito na, pero inauthenticate na ni Cassandra, di ba? Na yes, ako yan. In a proper time, yun nga, sinabi ni Atty. Topacio, in a proper time, in a proper venue. Sasabog yan. Yun ang abangan ng mga tao. Kaya ako, nung depressed ako nung sa QJC, sabi ko parang mukhang walang pag-asa. Walang hindi nagtitrigger eh. Pero kung ito talaga ang sasabog, my God. Hindi ko alam kung ano pa ang paano pa to haharangin ng Malacanang. So yun ang inaabangan natin, Joey, ko-cover natin yun, no? Kaya kung magsasalita si Atty. Topacio diyan, titingnan natin kung ano ba talaga ang mga inaamin o kasi nag-storytelling daw si Cassandra kasi siya ang abogado. Siya ang abogado ni Cassandra kung ay si Topacio eh. So yun, maganda yun. So yun lang, and Diyos ko, hindi na kita napuntahan sa Davao. Nasa Davao pa rin ako. Nasa Davao ka pa rin? Oo. Okay, oo. Sige, magandang gabi sa inyo, Sas, no? Ayun lang, okay. Sige. Thank you, ZT. Taurus, hello. Ikaw na ang huling El Bimbo. Ayan. Hello, Taurus. At pakiayos po ang mic. Ayan, pakiayos ang mic. Hello. Ayan, wala kang tunog. Hello. Ayan, parang malayo yung bibig mo sa microphone. Okay na po ba? Sige, naririnig ka naman na, pero medyo yung boses mo mukhang malayo siya sa microphone. Sige, salita ka, Be, para alam namin kung ano. Sige. Ayan, na-disconnect ka. Anyari, nataranta si Kimbo. Mag-e-end live para masimulan ko naman. Ayun, mahina. Wala na, disconnect na si Taurus. Ayun. Siya, i-end na natin itong live na ito. Sas, meron ka gustong sabihin, last words for the Naglalaba ka na, no? Well, wala na naman, pero ang masasabi ko lang is it's going to be a long march. It's on. It's on. It's gonna be a very long and interesting march. So, and get ready with your go bag just in case. Yeah. Can we talk about yung international kinembot sa susunod natin na live? Okay. So a lot of people are getting really worried eh. Ayan. Ayun. Siya, maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi na